Ano nga ba ang kahulugan ng salitang pinsan? Ito ba ay kaaway? Kakulitan? Matalik na kaibigan o parang kapatid na kung ituring? Paano kung sakaling masadla kayo sa isang sitwasyon na buhay nyo na ang nakasalalay at ang pag-iwan sa pinsan mo ang tila pinakarasyonal na gagawin mong desisyon? Ano kaya ang gagawin mo? Ating tunghayan ang kwentong handog natin sa araw na ito. Kwento ng magpinsang Miguel at Romel. Nangyari ito taong 1971 sa lugar ng Southern Mindanao. Tubong Davao ang magpinsang si Miguel at Romel. Parehong binatilyo at sanggang dikit sa maraming kalokohan at pakikipagsapalaran. Maagang namulat sa realidad ng buhay na hindi lahat ng bata ay mapalad na nakakapag-aral. Mas marami ang kagaya nila na gigising ng madaling araw upang kumayod at magpursige upang may tulong sa mga magulang. Bagamat hindi naman sila inoobliga ng mga magulang nila. Pero para kaila Romel at Miguel, sayang ang lakas nila kung hindi nila magagamit sa kapaki-pakinabang na gawain. Isa pa, madalas din nilang parehong marinig ang mga magulang nila na dumadaing sa mga gastusin sa kanilang pamilya, sa pagkain, sa mga bayarin at marami pang iba. Dagdag mo pa dito ang bisyo ng mga tatay nila sa pag-iinom ng alak. Alam mo pinsan, kapag nagkaroon talaga ako ng pagkakataon magtrabaho sa Maynila, hindi ko na palalampasin. Para naman mas gumanang mga buhay nila nanay at tatay, di ba? Naawa na ako sa tuwing mahihiga sila sa gabi para matulog. Yung tipong kikwentain pa nila yung mga bayarin nila. Wika ni Romel sa pinsan nitong si Miguel. Isang umaga, habang naglalakad sila patungo sa isang bahay ng mayamang tagabayan, may mga ipapatapon kasi itong kalat at mga puno sa likod bahay na ibig pang tabasin. Tindera ng mayamang binata na si Sir Arnaldo ang isa sa mga kapatid nitong si Rom. Tindera sa isang bilihan ng bigas at patuka sa manok at mga pagkain ng hayop. Masaya naman silang nagpapalitan ng mga kuro-kuro. Sabi nga nila Aling Sonia, marami daw pagkakakitaan sa Maynila kapag mandiskarte ka. Pero mahirap naman yata makahanap ng trabaho doon, di ba? Ano pa ba tayo? Mga probinsyanong kagaya natin, di ba? Kaya ako, gusto ko makahukay ako ng kayamanan para mabilis ang pag-asenso namin. Bibili kaagad ako ng bahay at malawak na lupa. Tugon naman nitong si Miguel. Sa kanilang dalawa ay mas mahina ang loob ni Miguel pagdating sa mga pakikipagsapalaran sa lugar. Sumasama lamang siya sa mga trabahong malayo kung kasama niya itong si Romel, at sa araw na yon nga ay mabuti na lamang. Doon lamang sila sa sentro ng kanilang lugar magtutungo. Madali lang para sa kanila ang gagawin, pero umaasa na sila na may iba pang iuutos ang mga magpapasweldo sa kanila. Ganun naman palagi ang sasabihin na magpapatabas lang ng mga puno at damo, pero pati sa mga kanal at pagtanggal ng mga lumot sa paligid ng bahay ay pinapagawa na. Para naman sulit ang bayad sa kanila. Pero ayos lang naman yun para sa mga taong walang pagpipilian sa hanap buhay. Basta kaya ng katawan ay susuungin talaga. Ang gusto lang nila
Romel at nitong si Miguel sa tuwing gagawa sila ng mga pagseserbisyo sa mga bahay-bahay. Nagagawa nilang mahingi ang mga gamit na hindi na kailangan ng may bahay. Mga retasong kahoy, mga gamit ng kung ano-ano. Minsan kung mapalad sila, ay naibibenta pa nila ang mga lumang gamit na itatapon na lamang. Kagaya ng mga kasirola, mga lumang laruan, at maging minsan ay mga antigong bagay. Matapos naman ang oras na ginugugol nila sa paglalakad, ay narating nila itong lugar ng kanilang trabaho. Ang ganda ng bahay na to, Romel. Parang luma-luma pero halatang mayaman. Sa tingin ko maraming ginanap na mga kasiyahan dito. Tingnan mo naman, bakuran palang enggrande na. Pagpupuna ni Miguel sa kanilang lilinis ang bahay dahil sa hindi nila maiwasan na sobrang mapahanga sa ganda ng istruktura. Hindi sa araw-araw ay nakakakita sila ng ganoon kaenggrandeng uri ng bahay. Tama ka sa sinasabi mo. At alam mo ba, ang nararamdaman ko dito sa bahay, mukhang marami tayong may uuwing lumang gamit. Sa laki nito at kalumaan, sigurado marami silang nakatambak ditong sinaunang kagamitan na maaari nating hingin. Tugon naman ni Romel ng may halong pagkakasabik. Nang magulat sila sa biglang pagbukas ng tarangkahan, naroroong sumalubong sa kanila ang isang pinakamatandang babae na nagpakilala sa pangalang Manang Persidla. Purong puti na ang buhok nito. Pero sa kabila ng katandaan nito, napakatuwid pa din itong tumayo at maayos pa ang pagkilos. Inanyayahan sila nitong papasok sa bahay. Bagay na agad namang ginawa ng magpinsan. Ayon kay Manang Persilia, wala doon ang amo niya at nasa isang biyahe. Kaya naman siya ang nabilinan upang pangasiwaan ang gagawing paglilinis nilang magpinsan. Pero bago yon, ay pinag-almusal muna sila ng matanda. Naroroong may 3 pang katulong ang nasa loob na panay lang din naman ang tingin sa kanila. Hindi naman ito pinapansin ng magpinsan dahil sa mas natuon ang kanilang atensyon sa mga pagkaing inihain. Napaka-weirdo lang ng kanilang pakiramdam nang dahil sa lawak ng kusina at ang haba ng hapagkainan kung saan sila nakaupo at 2 lamang silang kumakain. Halos mga kubyertos lamang nila ang naririnig nilang tumutunog sa sobrang katahimikan. Pero aminado itong magpinsan, napakasarap ng almusal. Napakaraming prinitong itlog at litsyong kawali ang naroroon. Ayon kay Manang Persilia, ganun daw talaga sa kanila. Hindi tinitipid ang pagkain, lalo na sa mga bisita. Yun kasi ang bilin ng kanilang amo. Bagay na nagpakomportable naman sa magpinsan. Matapos ito ay itinuro na sa kanila ang mga lugar na pagtatrabahuan nila at masaya naman nila itong inumpisahan sa loob ng bahay. Balak nila ay papalabas ang galaw nila dahil sa inaasahan na nila na napakaraming kalat lalo na sa bodega ng bahay na ibig nang ipalinis umano ng anak ng may-ari. 1 taon na din ang nakalipas nang mamatay ang matandang may-ari nitong mansyon at minana lamang ito ng binatang anak at gusto ngang may alis na ang lahat ng mga lumang gamit sa bodega at ibig nitong maipaayos ang mansyon upang mas mapaganda ito
habang pinapanatili ang lumang itsura at pagkamisteryo nito. Maingat sila sa mga paglinis at dahil sa tingin nila galante ang magiging kabayaran sa kanila, ibig nilang magpakitang gilas. Hanggang sa marating nila itong bodega kung saan ang mga kalat para sa mga mayamang binata ay mga kayamanan para dito sa magpinsan. Maingat nilang inilagay sa mga sako ang sinasabing kalat at sila na ang nagpresenta na magtapon na din ito. Pero sa katotohanan ay balak nila itong may uwi sa kanilang baryo. Alam mo Miguel, ngayon pa lang gusto ko nang umiyak sa labis na saya. Dito pa lang sa mga kalat na to, pang isang buwan na yata nating kita to, di ba? Tingnan mo, alam mo ba yon? Masayang wika ni Romel. Mga lumang libro, mga kagamitang kagaya ng tansong baston at mga patalim na hindi nila maunawaan kung bakit maraming ganoon sa bodega. Hanggang sa mapatunganga itong si Miguel. Romel, tingnan mo, ang gandang kwintas. Sa tingin mo magagalit ba sila kung kukunin ko to? Siguro naman hindi na nila kailangan to, di ba? Akin na lang. Isang tila pilak na kwintas na may hugis itlog na palawit na kulay pula at asul. Hindi naman siya pinigilan ni Romel dahil nga sa ang bilin lamang ni Mang Presilda, linisin ang buong bodega at itapon ng lahat ng naroroon at ayaw na ng amo niyang madatnan pa ito. Wala na umanong kailangan doon dahil sa naihiwalay ng lahat ng antigong kagamitan na gagamitin para sa pagpapaganda ng bahay. Kaya naman nagtuloy-tuloy lamang ang paggawa nilang magpinsan at sa sobrang pagkalibang nila, ni hindi nila namalayan na hapon na pala. Halos magtatakip silim na din. Kararating lang din naman ni Manang Persila at tila bang galing lamang ito sa pamamalengke, kaya naman gabi na din ay abot sa kanila ang bayad para sa kanilang serbisyo. Dahil nga sa naabala sila at ginabi na sila ay minabuti nitong si Manang Persila na imbitahan na lamang sila sa pagkain ng hapunan. Doon lamang sila nagkwentuhan pero pilit na itinago ni Miguel itong nakuha niyang kwintas. Natatakot kasi ito na baka makita ng matanda at bawiin sa kanya. Nang gabing iyon ay pawang mga kwento tungkol lamang sa kung gaano na kaluma yung bahay at kung gaano na siya katagal nagtatrabaho dito. Pagkikwento nitong si Manang Persila, inalagaan nga daw niya itong amo niya na ngayon ay tawagin natin sa pangalang Sir Arnaldo. Anak ito ni Don Ramon na orihinal na may-ari ng bahay at bilang pangbawi umano at lampas-lampas na ang oras ng kanilang pag-uwi, bibigyan na lamang niya ng maiuuwing pagkain at pamasahe itong dalawa. Para naman daw wag na silang mahirapang magbitbit ng mga nakuha nilang gamit. Nagbilin din si Manang Persila na bumalik sa kinaumagahan upang ipagpatuloy ang kanilang paglilinis at hindi pa nga daw tapos ang gawain. Mag-aalas 8 na nang makauwi silang magpinsan. Pagod sila at walang oras. Kaya naman ang plano nila sa kinaumagahan na lamang nila titingnan yung mga nakuha nilang gamit. Pero nang gabing iyon, binisita si Miguel ng kakaibang tao sa kanyang panaginip. Kakaiba kasi, hindi niya makita ang mukha nito.
purong puti lamang ang suot at tila bang may iminuwestra sa kanya, pero hindi niya maunawaan kung may itinuturo pa ito. Basta nakaturo sa kanya hanggang sa magising siya ng biglaan. 3:00 pa lamang pala ng madaling araw. Siya lamang ang naroroong gising. Nakakaramdam siya ng tawag ng kalikasan pero nagdadalawang isip siya dahil nga sa nasa labas ng bahay nila ang palikuran. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Hindi niya na matiis. Kaya naman imbis na magtungo sa palikuran, sa may sagingan na lamang siya umihi dahil sa mas malapit ito sa bahay nila. Marahan siyang pumesto at napapapikit-pikit pa dahil sa malamig ang simoy ng hangin. Ngunit nang dumilat ang mga mata niya, ganun na lamang ang gulat niya dahil sa may isang nilalang na nakatingin sa kanya. Hindi niya mawari kung tao ba, pero pareho ito sa panaginip niya. Isang tila lalaking matanda na nakatingin lamang sa kanya. Dahil dito ay hindi niya na natapos pa ang pag-ihi at napatakbo na lamang sa bahay nilang sumisigaw. Kinaumagahan ay agad siyang pumunta kay Romel upang maikwento itong karanasan niya at para namang maaga silang makapunta sa mansyon. Pero pinagtawanan lamang siya ng kanyang pinsan. Alam mo Miguel, yung sinasabi mo, dala lang ng pagod mo yan. Nangyayari din naman sa akin yan, lalo na kapag maghapon tayong nasa paggawa. Minsan nga napapanaginipan ko pa na inaaswang ako sa loob ng bahay namin. Ang sabi ng tatay, dapat nagpapahinga daw muna at nauupo bago matulog kapag pagod. Saka wag mo kasing kalimutang magdasal. Pagpapaliwanag naman ni Romel sa kanyang pinsan upang makumbinsi itong walang kakaibang nangyayari sa kanya. Totoo naman kasi ang sinabi ni Romel dahil maging siya ay madalas ngang managinip. Pero hindi sang-ayon itong si Miguel dahil sa ang nakita niyang animoy tao sa may sagingan. Alam niyang gising siya noon at alam niyang hindi yun isang panaginip. Alam mo pinsan, duda ako. Alam ko kung panaginip ang isang bagay o hindi eh. Natitiyak ko, totoong may lalaking nakatayo sa may sagingan kagabi. Nakatingin sa akin yun. Patuloy ang pag-iisip ni Miguel sa kung anong posibleng dahilan. Pero nawala na lamang ito sa kanyang isipan nang maibenta nilang lahat ang mga nakuha nila bago magtuloy sa kanilang trabaho. Itinabi ni Miguel ang kwintas at itong si Romel naman ay itinabi ang nakuha niyang punyal. May kitang lumat kalawangin na ito pero ang nagustuhan niya ay ang hawakan. Kakaiba kasi ang kurba. Nakasilid ito sa isang lagayang gawa sa animoy balat ng hayop at kahit saan nga siya magpunta ay palagi niya itong daladala. Martes ng hapon nang makauwi itong kapatid ni Romel at nagbilin umano dito ang katulong ng amo niya dahil sa isa sa mga kaibigan nitong amo niyang si Sir Arnaldo ay ibig ding magpalinis ng bahay. Nagustuhan di umano ng amo nila ang ginawa nilang paglilinis sa bahay nito na inabot nga ng 3 araw. Kaya naman sila din ang inirekomenda nito sa kakilalang mayamang tao ngunit may kalayuan ang lugar at oras din ang bibilangin sa biyahe. Pero ayos lang naman dahil sa binigyan sila ng pamasahe at sobra pa nga. Pero sa ibang baryo at may kalayuan.
Naibigay naman ang lugar ng tirahan, pero kailangan pang hanapin ng magpinsan. Nainganyo lamang sila dahil sa mas mataas ang alok na bayad nito sa kanila. Pero ang problema lamang, nang sumapit ang araw ng kanilang pagtungo doon, bagamat sinabihan silang agahan ang pagpunta, ay yun nga ang ginawa nila. Ngunit tanghali na ay hindi pa din nila makita ang bahay na kailangan nilang puntahan. Alam nilang nasa tamang baryo naman sila. Alam mo, ang mabuti pa ay pagtanong na lang natin. Mukhang hindi naman alam nung matandang nakausap mo kanina kung saan talaga yung bahay, di ba? Baka tsamba lang yung turo niya sa atin eh. Wala namang puno ng santol dito sa dulo ng kalsada. Wika ni Miguel kay Romel noon na hindi rin alam ang gagawin dahil sa 3 beses na silang pabalik-balik sa parehong liko, pero wala silang makitang bahay o yung puno ng santol na sinasabi ng napagtanungan nila. Kaya naman nagpasya sila na bumalik sa sentro at muling magtanong. Sa pagkakataong iyon ay isang lalaking nasa 40 anyos na yata ang nasalubong nila sa daan bago pa man sila makabalik sa sentro. Meron itong daladalang malaking sako. Ayaw na nilang magtanong pa sa iba at tinamad na silang bumalik sa matao. Lalo nang ayaw na nilang magtanong sa matatanda at tila wala naman itong matinong na ibibigay sa kanilang direksyon. Diretsuhin niyo lamang ang daan niyang sa kaliwa. Pagkatapos sa dulo, kaliwa ulit at may maliit na daan doon. Puro damuhan at malalaking halaman ng gumamela. Paglagpas niyo lang doon, may kita niyo na ang bahay na hinahanap niyo. Sambit pa nitong manong na napagtanungan nila at nagwika pa nga na doon siya nagtatrabaho sa hinahanap nilang bahay. Kaya naman malabo siyang magkamali. Natuwa naman sila Romel at Miguel, kaya nga lang tanghali na. Halos mag-aalas 12 na ay nasa daan pa din sila. Inisip nila ang ipapaliwanag na lamang nila ang lahat ng oras na makausap nila ang amo nila at di bali nang abutan sila ng 2 araw. Basta magawa nila ng buo ang binayaran sa kanila sa araw na iyon. Narating nila ang bahay at napakamot sila dahil sa nang makita nila yon ay isang napakalaking bahay na tila sa kapanahunan pa ng Kastila ginawa. At sa itsura pa lang, tiyak na nilang aabutin sila ng ilang araw. Marahan nilang sinusuyod itong labas ng bakuran. Mataas ang bakod nito na balot na ng lumot at mga halaman. Tansya pa ni Romel na para bang 100 taon na itong ginawa. Nang may magsalita sa likod nila, ito yung manong na nakausap nila sa sentro. At totoo ngang doon ito nagtatrabaho o nakatira sa malaking bahay. Pero mukhang seryoso ang mukha nito at nag-aalala. Nang agad silang sinenyasan nitong pumasok muna sa bakuran. Nagtataka man ay sumunod na lamang sina Romel at Miguel sa manong na tawagin na lamang natin sa pangalang Manong Anakleto. Payat, kayumanggi ang balat at may iilang puting buhok na din. Marahil dahil na din sa hirap ng buhay, sa isip pa ni Miguel dahil sa ganoon din ang tatay niya. Bata naman pero puro uban na sa kakaisip kung paanong pagkakasyahin ang kita para sa pamilya. Pero hindi yun yung bagay na ikinabahala nila, kundi ang tanong ni Mang Anakleto. Bakit naririto kayo sa baryong to?
Sino ang nagpapunta sa inyo? Nagtataka naman sila Romel, maging itong si Miguel. Dahil nga sa, syempre pinapunta sila doon ng kaibigan ng amo ni Manang Persilia. Pero nagulat sila sa mga sunod-sunod na sinabi ni Mang Anakleto. Ang totoo niyan mga iyo, nagsinungaling ako sa inyo. Wala dito ang hinahanap niyong tao. Walang ganoong pangalan ng residente dito. At ako ang may-ari ng bahay na to. Ito lang ang alam kong paraan para matulungan kayo dahil nakamasid na ang lahat. Hindi naman alam ni Romel at Miguel kung anong sasabihin dahil sa unang akala nila masama ang intensyon ni Mang Anakleto. Pero nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang lalaki. Alam niyo bang pumasok kayo sa baryo ng mga aswang? Hindi ko alam kung paano kayo nakarating dito. Pero makakapasok lamang kayo dito kung may nakausap kayong taga rito na inimbitahan kayo. Muling sambit ng lalaki nang maalala nilang dalawa ang tungkol dito sa matandang unang napagtanungan nila. Yung nagsabing tumuloy lamang sila sa baryo at naroroon nga ang bahay. Inilarawan pa ng dalawa ang itsura ng matanda at napaupo na lamang si Manong Anakleto. Dahil sa ang matandang nakausap daw nilang bulag, ang isang mata at may peklat sa pisngi ay ang pinuno ng mga aswang ng baryo. At ibig sabihin lamang noon ay hindi lamang iisang aswang ang nagpapapunta para tugisin sila. Natanong naman itong dalawa kung bakit ba hindi na lamang sinabi ng lalaki na umalis sila sa baryong iyon habang may araw pa. Pero ayon kay Manong Anakleto, imposible yon dahil sa kung nakapasok na sila doon sa baryo, hindi sila basta-bastang hahayaang makaalis ng mga aswang. Magpapaikot-ikot lamang sila hanggang sa abutan ng dilim sa labas. Kailangan umano nila ng mga pangontra upang makaalis sila at naroroon ito sa loob ng bahay niya. Di naman malaman nila Romel at Miguel kung anong magiging reaksyon dahil sa may parte sa kanilang isipan ang nagsasabing umalis na sila sa bahay na iyon habang wala pang takip silim, pero may parte din ng nagsasabing paniwalaan ang lalaki sa mga sinasabi nito. Sa huli ay sumama sila kay Manong Anakleto papasok sa bahay. Ibig nilang makuha yung pangontra na sinasabi nito para makaalis na sila sa baryo. Pinaupo muna sila sa may sala dahil nga sa kailangan pang hanapin ni Manong Anakleto ang mga pangontra. Hindi naman daw kasing araw-araw na may naliligaw doon, kaya naman hindi siya naging handa. Pero kita nila ang pagkaaligaga ni Manong Anakleto. Tila ba natataranta ito? Kaya naman mas lalong nababahala ang magpinsan dahil ibig sabihin noon ay seryoso ang peligrong hinaharap nila. Pawisan itong si Manong Anakleto at nagpabalik-balik sa mga tokador nito na naroroon sa ikalawang palapag. Kaya pala iba ang pakiramdam ko nung nasa sentro tayo ng baryo. Parang lahat ng mata nakatingin sa atin. Yun pala, pagkain ang tingin nila. Wika nitong si Miguel na noon ay panay lingon ng lingon sa bintana. Nababahala na ito na baka naroroon na ang mga aswang at kukunin na sila. Pinagdarasal na lamang nila na sana makuha na ni Manong Anakleto ang pangontra. Hanggang sa bumaba na itong lalaki. Nakuha na di umano nito ang pangontra
at kailangan na lamang niyang lagyan ng orasyon para umepekto. Ang mabuti pa, kumain na muna kayo at magkape. Gagawan ko lamang ng orasyon itong mga pangontra nyo. Huwag na huwag kayong sisilip sa pinto o bintana. Mahirap nang makita ng mga aswang na naririto kayo. Mariing bilin ni Manong Anakleto. Nagpainit ito ng kape at inihain sa kanila ang iniinit na adobong manok. Wala umano siyang ibang makakain doon bukod sa natirang adobo at ito ngang kape. Ayos lang din naman ito sa magpinsan. Sino ba naman sila para mamili pa ng pagkain? Gayong sila na nga ang nakaabala. Nakaramdam sila ng kapanatagan ng kanilang loob dahil na din sa pagtulong sa kanila ni Mang Anakleto. Wika pa ni Romel na kung hindi nagmagandang loob itong lalaki, marahil ay kinakatay na sila ng mga aswang. Nagwika naman itong si Miguel na kung maaari ba silang ihatid ni Mang Anakleto sa labas ng baryo. Oras na matapos na yung pangontra. Pumayag naman itong lalaki at sinabing sasamahan nga sila patungo sa may sakayan at wag na silang mag-alala pa. Kaya namang nagtuloy na lang sila sa pagkain na inihain sa kanilang adobo at halos maubos nila ito. Pero habang si Manong Anakleto naman ay tila nasa taas at abala sa kanyang mga pangontra. Nang walang kung ano-ano ay hindi sinasadyang matabig ni Romel ang lalagyan ng kape. Kaya naman agad nilang pinunasan ito at nagpa siyang kumuha ng mainit na tubig sa takore upang magtimpla ng panibago para lamang hindi sila mapahiya sa lalaki. Buong sikap nilang ipinamunas itong nakita nilang pulang tela sa gilid ng tila ba altar ng bahay. Tama nga ang Manong. Napakasarap ng kape at nakakapagpakalma. Hanggang sa naroroong narinig nilang tila may dumating at kumakatok ito sa tarangkahan. Habang sila naman ay marahil dala ng kabusugan, nakaramdam ng pagkaantok. Magtago kayo sa kwarto. Hindi ko alam kung sinong nasa labas ng pintuan. Pero sakaling mga aswang sila, ayokong malaman nilang naririto kayo at may hirapan akong itakas kayo. Wika dito ni Manong Anakleto. Nakikita nga nila na tila bang marami ang tao sa labas ng tarangkahan. Dahilan para mataranta sila. Pero sinigurado naman sa kanila ni Manong Anakleto na gagawin niya ang lahat para matulungan sila. Wag na wag lang silang gagawa ng ingay na magiging dahilan ng kanilang pagkabisto. Matalas umano ang pang-amoy at pandinig ng mga aswang at susubukan niyang lituhin ang mga ito. Agad namang pumasok ng kwarto itong magpinsan. Nakasilip sila sa siwang pero hindi nila magawang makita ang nangyayari sa labas dahil sa nahaharangan ng malaking aparador ang paningin nila. Dinig nila na tila nga may hinahanap ang mga taong nasa labas pero buong sikap itong itinatanggi ni Manong Anakleto. Nanindigan siya na walang nagpupuntang mga dayo sa lugar niya. Maririnig pang pinagbabantaan siya ng isang lalaking kausap nito na oras na malaman nga nila na itinatago umano ni Manong Anakleto ang mga dayo. Sisiguraduhin nito na mananagot ang matanda. Seryoso ang usapan at ramdam nila ang tensyon. Pero maya-maya nga ay umalis na din itong mga kalalakihan. Saka pa lamang nakahinga nang maayos ang magpinsan. Buong pag-aakala nila ay katapusan na nila.
Delikado to mga bata. Mukhang hindi basta-bastang papayag ang mga taga-baryo na makalabas kayo dito. Halos magtatakip silim na din. Ang mabuti pa, dumito na muna kayo hanggang sa mag-umaga. Umaga tayo aalis habang tulog sila. Ayokong isugal ang kaligtasan nyo. Hindi ko kayo may pagtatanggol sa isang buong baryo na mga gutom na aswang. Sambit dito ni Manong Anakleto. Ayon pa dito, na pananagutan nilang dalawa ang kani-kanilang kaligtasan. Unang-una dapat na hindi sila basta-basta pumasok sa baryo na hindi naman sila sigurado kung ligtas ba sila. Nang hingi naman ng paumanhin sila Romel at Miguel dahil nga sa nakaabala pa sila dito sa lalaki. Sa tingin kasi nila ay tila bahagyang nagagalit na si Manong Anakleto na pati siya tuloy ay kailangang mag-ingat dahil sa pinagbantaan na nga siya ng mga nagtungo sa bahay niya. Oras na malamang itinatago niya itong magpinsan ay malalagot siya dito. Pero ayon naman kay Manong Anakleto na hindi ganoon ang iniisip niya. Ayaw niya lang umano ang mapahamak silang magpinsan habang nasa pangangalaga niya at hindi ito kakayanin ng kanyang konsensya. Buong pusong nagpasalamat ang magpinsan dahil nga sa mapalad pa din naman sila. Bagamat nasadlak sila sa baryo ng mga aswang, may tao pa din ang handang tumulong sa kanila upang makaiwas sa lubos na kapahamakan. Sumapit na nga ang takip silim. Tumulong sina kay Manong Anakleto. Nalagyan ng mga kandado ang mga pintuan at bintana. Maaari kasing umanong sumubok na muling bumalik yung mga aswang sa bahay at palihim na pumasok ito para dukutin silang dalawa. Kaya naman ang gamit ng mga nalalaman nila sa paglalagay at pagtatali ng mga sarado ng pinto at bintana, ginawa nila ito hanggang sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi sila maaaring magpakampante dahil nga ayon kay Manong Anakleto, tuso ang mga aswang. May kakayahang mabuksan ng mga kandado ng kanilang pintuan, kaya naman kailangan nila itong doblehin. Salamat sa inyong dalawa. Mas napabilis ang pagsisigurado natin sa mga harang. Alam kong pagod na kayo at ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo. Bukas ay magagamit nyo na tong mga pangontra. Dahil nga sa wala naman silang ibang magagawa, kaya naman sinubukan na lamang nila ang magpahinga sa kwartong pinagamit sa kanila ni Manong Anakleto. Alam mo pinsan, sa susunod siguro kapag malayo ang pupuntahan natin, magdala na tayo ng mga pangontra. Hindi sa lahat ng sandali. May kagaya nitong si Manong Anakleto na tutulong sa atin. Wika ni Miguel sa pinsan niya na inayos pa din ang bintana at tinitingnan kung naisara nila ito ng maayos. Tama ka dyan Miguel, at alam mo, mabuti na lang dala ko tong punyal. Kahit kalawangin na, kapag may sumugod sa atin, itatara ko talaga to. Bahala na sila. Tugon pa dito ni Romel, sabay labas ng ipinagmamalaki niyang kalawanging punyal. Pero labis ang gilalas niya dahil nang ilabas niya ito mula sa pinagkakalagyan nitong kalooban. Wala ni tuldok ng kalawang ang naroroon. Bagay na ipinagtaka ni Romel. Natitiyak niyang puro kalawang ang talim ng punyal. Papaanong labis na ang kintab nito at parang bagong-bago lang. Naisip niya na marahil nilinisan ito ng nanay niya o ng tatay niya dahil sa naiwan niya ito sa may lamesa noong isang araw. Pero napakaganda pala ng punyal
kapag malinis sa isip pa niya. Hanggang sa marinig nila ang mga pagkaluskos sa labas. Tila naroroon na nga yung mga aswang at naghahanap ng madadaanan papasok sa bahay. Muli nilang narinig ang mga nag-uusap na kalalakihan. Pero maging si Mang Anakleto ay tila piniling manahimik. Di nila marinig na tumutugon ito sa pagtawag at parang nagtatago din. Sino ba naman kasi ang matinong tao na haharap sa mga aswang sa 10 oras ng gabi? Nang pagkatok sa isip naman ni Romel. Nasa magtatatlongpung minuto nang nagpapaikot-ikot ang mga kalalakihan. Hanggang sa muli itong nagsialisan. Narinig pa nila ang tila malakas na pag-angil sa labas ng bahay. Nakatulog na lamang sila sa labis na antok, pero naalimpungatan ang dalawa nang marinig nila na tila may mga nagtatawanan sa labas. Hindi sa labas ng bahay, kundi sa labas lamang ng kwarto, sa may sala. Akala nila umaga na, pero sumilip si Miguel sa may bintana at napakadilim pa. Nasa mag-aalas 2 pa lang nito ng madaling araw. Nagtaka naman sila. May mga dumating bang bisita si Manong Anakleto? Kung gayon, mabuti naman at may makakasama sila doon. Hindi sila basta-bastang mapapasok na ng mga aswang. Mabuti hindi sila tinambangan ng mga aswang sa daan papunta dito, ano? Mabuti pa lumabas na tayo. Tingnan natin kung ano ang dahilan ng tawanan nila. Nakakaya naman natulog tayo habang gising yung mga may-ari ng bahay. Panghikayat ni Romel sa kanyang pinsan. Pero akma na sana nilang bubuksan ang pinto nang magsalita itong isang tinig ng lalaki sa labas. Ayon dito ay natutuwa siya at matapos ang 5 taon niyang pagtitiis, sa wakas umano ay makakatikim na sila ng mga sariwang karne. Malabo ito para sa dalawa, kaya idinikit nila ang mga tenga nila sa dingding na gawa sa tabla. Dito narinig nila si Manong Anakleto. Ayon sa lalaki, maswerte na lamang siya at mabilis umanong maniwala yung dalawang binata. Ibig sabihin, kamuntikan pa nga daw siyang mabuking ng mga taong bayan. Pero mabuti na lamang at naitaboy niya na ang mga ito. Unti-unting pinagpawisan ng malamig ang magpinsan hanggang sa magtanong ang kausap ni Mang Anakleto. Anong oras daw ba nila kakatayin ang dalawa at kailangan na nilang mag-umpisang magluto para sa mga darating pa nilang kamag-anakan. Tugon naman ni Manong Anakleto na 3:30 daw mag-uumpisa sila. Alam niyo naman, kailangan tama ang gagawin nating ritual bago sila katayin upang mas maging kalakasan sa atin ang kanilang dugo at kailangang buhay silang kinakatay. Wika ni Mang Anakleto. Aantayin lang nilang mawala ang liwanag ng buwan. At natitiyak niya naman umano na mahimbing pa ang tulog ng magpinsan dahil sa pampatulog na inilagay niya sa kape. Ang hindi alam ni Manong Anakleto, ibang kape ang ininom ng magpinsan. Dahil nga sa natabig nitong si Romel yung lalagyan ng kape at natapon nga ito. Matatandaan nga na nagtimpla sila ng bago mula sa lalagyan ng mga kape at asukal nitong may-ari ng bahay. Ibig sabihin, walang pampatulog ang nainom nila. Hindi ito namalayan ni Manong Anakleto dahil sa abala siya sa paghanap ng mga kandado para sa bahay upang hindi makatakas sila Romel at Miguel.
dito na nagkatinginan ang magpinsan hanggang sa maalala ni Romel na oo nga pala, kinulang sila sa kandado at yung bintana ay tinalian lamang nila upang may sara. Kaya agad na pinuntahan ito ni Romel at gamit ang kanyang punyal ay pinutol niya yung tali. Medyo may kataasan ang kinaroroonan nila at kung tatalon sila ng basta-basta ay makagagawa ito ng ingay. Kaya naman agad nang kinuha ng magpinsan ang kumot at itinali ito sa poste na malapit sa bintana. Nilagyan nila ng mga harang ang pinto at itinali ito para mahirapang makapasok itong silamang Anakleto dahil sa alam nilang puwersa ito. Pagkatapos ay marahan silang bumaba sa bintana. Buong ingat dahil sa ang ilan sa mga bisita nitong si Mang Anakleto ay naroroong nasa may labas lang ng bahay at nag-uusap-usap. Ilan dito ay malalaking bulas at may mga dalang tila panghiwa. Totoo nga ang narinig nila at kakatahin sila. Pero ngayong nasa labas na sila, ang sunod na katanungan, ano ang gagawin nila? Saan sila tatakbo? Gayong alam nila na posibleng mga aswang din ang mga nasa baryo. Naisip pa nila na maaring magkaibang angkan ito at nag-aagawan lang sila ng pagkain. At kung doon sila tatakbo, makatakas man sila sa mga naroroon sa mansyon, tiyak na lalapain naman sila ng mga nasa sentro. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Mahirap talaga kapag malayo at liblib na lugar tayo nagtatrabaho. Dapat hindi na natin tinanggap pa yung alok ng matanda. Natatakot na wika ni Miguel sa kanyang pinsan. Alam mo naman na kapag na pera ang pinag-usapan, mahirap na tanggihan. Lalo pat kapos sa panggastos sila tatay. Kailangan natin yung trabaho pero hindi ko inasa na ganito yung mangyayari. Tugon naman ni Romel na noon ay panay na ang paglingon-lingon sa takot na may aswang na sa likod nila. Tuliro ang mga isip nila. Tanging isang punyal lamang ang sandata nila at wala nang iba. Pero hindi din sila maaaring manatili lamang sa gilid at tiyak na oras na malaman nila na nawawala sila sa kwarto. Maglalabasan ang mga aswang upang tugisin sila. Nang makita muli ni Miguel itong misteryosong lalaking nakaputi at walang muka, nakaturo ang kaliwang kamay nito sa isang direksyon na tila ibig nitong doon magtungo ang magpinsan. Kaya ang nangyari, agad na iminungkahi ni Miguel ang magtungo sila sa isang daang naroroon sa gilid. Wala na silang oras pa para mag-isip o magtalo. Dahil nang makalabas sila sa bakod, biglang nagsigawan ang mga nasa loob ng bahay. At sa tagpong iyon, natitiyak na ni Romel at nitong si Miguel na nabisto na ang pagtakas nila. Lakad-takbo naman sila habang nakayuko sa talahiban. Kailangan nilang magtago sa abot ng makakaya nilang habang papalayo sa bahay. Pero mga aswang ang tinatakasan nila. Kahit magtago sila, ay magagawa silang amuyin ito. Lalo pa nang mag-umpisang manakit ang mga sikmura nila at bumagal ang kanilang pagkilos. Ito ay sa kadahilanang bagamat nakaligtas sila sa pampatulog na nasa kape, hindi naman sila nakaligtas sa pagkain ng adobong hindi para sa tao. Pagkain ng mga aswang ang kinain nila. At noon ngang tumatakas sila ay nag-umpisa ng umepekto ang kamandag ng laway ng aswang na nasa karne. Tila bang nagre-revolusyon ang mga tiyan nila at hirap silang tumakbo.
Dahil na din sa labis na pagkalam ng sikmura at tilang kumukulo ito at hinahalukay. Pinanghihinaan na ng tuhod si Miguel at naroroong napaluhod na lamang siya sa daan. Pinipilit niya si Romel na mauna na at tumakas para humingi ng tulong. Hindi kita pwedeng iwan dito. Makatakas man ako, oras na balikan ka namin dito. Tiyak na kinarni ka na ng mga aswang na yan. Di yan kakayanin ng konsensya ko. Tumayo ka na dyan. Maghanap tayo ng matataguan hanggang sa umayos ang pakiramdam mo. Nagmatigas si Romel. Ayaw niyang iwan ang pinsan niya dahil sa hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa mga magulang nito sakaling makuha ito ng mga aswang. Kaya mas gugustuhin niyang mag-isip ng ibang paraan upang magawang makalabas sa baryo ng mga nilalang ng dilim. Hanggang sa dahil siguro sa pagdedeliryo nila mula sa epekto ng nakain nilang adobo, muli silang nawalan ng malay tao ng saglit na sandali. Pero nang marinig ni Romel ang mga pagpagaspas ng mga pakpak sa paligid, dahil nga naroroon silang nagtago sa sulok ng makakapal na kawayan at mga anahaw, marahan niyang sinubukang gisingin ang noon ay nanginginig ng si Miguel. Labis na ang taas ng lagnat nito at tila hirap na ito sa pagkilos. Pero determinado si Romel. Hindi niya iiwan ang kanyang pinsan. Kaya naman binuhat niya ito ng buong sikap. Bagamat bahagyang maputik sa dinadaanan nila, ay hindi na ito alintana pa ng binata. Ang mahalaga, makalayo silang dalawa sa baryo. Kahit saan pa sila mapunta, basta makalabas sila sa baryo ng aswang. Nagpupumilit naman si Miguel na iwan na nga siya nito. Magtatago umano siya sa kung saan na hindi agad makikita ng mga aswang basta-basta. Ang kailangan lang, umalis na itong si Romel, dahil kung patuloy siyang bubuhatin ito, baka pareho pa silang hindi makaalis sa baryo. Pero habang nagtatalo sila, hindi nila namalaya na sa likod nila ay may mabilis nang nakasunod at gumagapang na aswang. Isa ito sa mga bisita ni Manong Anakleto. Dinambahan sila nito. Kinalmot sa likod si Romel, dahilan para mapasubsob siya maging itong si Miguel. Pagkatapos ay agad na sinalakay ng aswang si Romel bago pa man ito makatayo. Alam ng aswang na labis ang panghihina ni Miguel at hindi ito makakatakas. Pero si Romel ay may lakas pa, kaya ito ang unang sinalakay ng halimaw. Nagpangbuno silang dalawa sa may putikan, pero mas malakas itong aswang kay Romel. Isa pa ay bahagya din siyang nanghihina dahil sa kanyang sikmura. Kalmot sa muka, sa dibdib at sa ibang parte ng katawan ang natamo nitong binata habang si Miguel ay pilit na bumabangon. Kahit na parang umikot na nga ang paningin niya at para na siyang magsusuka ng dugo, pinipilit niyang tumayo. Madilim ang paligid. Halos hindi niya makita ang naglalaban pero naririnig niya ang hirap ng boses ng kanyang pinsan. Nang bigla niyang mahawakan ang punyal nitong si Romel na maaaring tumalsik ng dambahan sila ng aswang, kinuha niya ito at patuloy na nilapitan kung saan niya naririnig ang laban. Doon niya naaninag ang nakakatakot na anyo ng aswang na napakahaba ng buhok. Akma nitong sasakmalin sa leeg si Romel. Pero sa natitira niyang lakas, sinaksak ni Miguel sa leeg ang aswang at ibinaon ng patalim hanggang sa itulak siya ng nilalang papalayo, dahilan para mahugot ang punyal
at sumirit ang malansang dugo mula dito. Nagkaroon ng pagkakataon si Romel para makabangon. Dito kinuha niya kay Miguel ang patalim. Nakikita niya ang aswang na tumatakas. Ngunit puno na ng galit si Romel. Hindi ito makakapayag na makatakas itong aswang. At hinabol niya ito upang undayan ng mga pagsaksak sa likod. Sunod-sunod at humiyaw na itong nilalang sa hirap at pasakit. Nang marinig nila ang mga sigawan ng kasamahan nito na tilang sumasagot sa pagsigaw ng aswang na kalaban nila. Umalis na tayo dito, Miguel. Patay na ang aswang na yan. Bagay lang sa kanya ang kamatayan niya. Kumapit ka sa akin. Sugatan man ay muling inakay ni Romel ang pinsan nito. Wala na siyang pakialam kung puro dugo na siya at bagamat nakakaramdam na ng pagkaginaw dahil sa patuloy na pag-agos ng dugo mula sa mga sugat niya. Nagbaka sakali si Romel na may makatulong sa kanila. Nagpatuloy ang pagtakbo niya. Naririnig ang mga aswang sa likuran nila na mabilis ding lumalapit. Alam ng dalawa na oras na maabutan sila ng mga ito ay wala ng pag-asa. Katapusan na nilang dalawa. Puinersa ni Romel ang kanyang sarili at binuhat niyang muli ang halos wala ng malay na si Miguel. Ngunit hindi na kinaya pa ng katawan niya. Huli niyang naalala ay nakakita siya ng mga ilaw at nawalan siya ng malay tao. Umaga nang magising itong si Romel. Nakakarinig siya ng mga nag-uusap at ang isa pa nga sa mga kalalakihan ay nagtanong kung luto na ba yung karne. Kaya napabalikwas siya sa pag-aakalang nahuli na siya ng mga aswang. Napasigaw itong tinatawag ang pangalan ng pinsan niya at mas lalo siyang nagulat nang makitang naroroon yung matandang unang napagtanungan nila. Pero pinapakalma siya ng mga tao. Ligtas na umano sila ng pinsan niya na naroroong nakahiga sa kabilang papag. Si Miguel ito at walang malay. Ang mga taga-baryo ang nagligtas sa kanila. Di umano, itong matanda ay isang ulyani na, pero mabuti na lamang. At nagawa nitong maikwento na nakita niya ang dalawa na isinama ni Anacleto, ang bantog sa kanilang baryo. Matagal na umanong kuno-kunong aswang ang matandang ito. Ayon sa mga matatandang naroroon, sa kada 20 taon ay bumabalik sa baryo nila si Anacleto o ang aswang sa lumang mansyon pero sa magkakaibang anyo. Minsan matandang babae, minsan naman binata, o minsan isang lolo. Basta, titigil lang ito ng ilang buwan sa baryo at magdadaos ng selebrasyon kasama ang mga bisitang hindi nila kilala at nagmula pa sa malalayong lugar. Pagkatapos noon ay mawawala ng muli itong aswang at lilipat ng lugar. Ilang beses umano silang nagpapabalik-balik sa bahay ng aswang para hanapin itong magpinsan, ngunit nung huli na tinangka nila ay may aswang ang dumapo sa itaas ng bubong at sumigaw ito ng pagkalakas-lakas, dahilan para magsitakbuhan sila sa labis na takot. Saka naman naunawaan ni Romel ang lahat-lahat. Ngunit may isa pang suliranin dahil sa ikwinento nga niya na kumain sila ng adobo sa bahay ng aswang na naging dahilan ng kanilang labis na panghihina. Kaya naman agad na nagpatawag ng albularyo ang kapitan. Ayon pa dito, ligtas na sila dahil sa
wala na ang mga aswang sa mansyon at dahil sa napatunayan nilang mga aswang ang nagtutungo doon, nagpasya ang mga taong bayan na sunugin ito. Nagkaisa silang lahat na sirain ang mansyon para wala nang balikan pa ang aswang na si Anakleto. Marami na din kasi ang nabiktima nito sa kanilang mga kabaryo at sa mga karatig lugar. Noon ay hindi nila makumpronta dahil sa maingat kumilos ang mga aswang. Pero dahil sa kanilang magpinsan, nakumpirma nila ang kanilang mga hinala. Oras na lang ang lumipas at dumating itong albularyong nanggamot sa magpinsan upang mailabas sa kanila ang hawa ng aswang. Naging mahirap para kay Romel ang proseso at todo nga ang pagsusuka niya. Pero itong si Miguel, nang magising ay maayos na ang pakiramdam. Ayon pa sa albularyo, ay ligtas na ito sa kamandag na aswang na ipinagtaka naman ni Romel dahil nga sa noong gabi halos tila mamamatay na itong pinsan niya. Nang makita naman ng albularyo ang kwintas na suot nitong si Miguel, nakilala ito ng matanda dahil pag-aari ito ng kaibigan niyang antingero. Hindi siya maaaring magkamali dahil nahulaan niya ang mga letra sa likod ng palawit. Inukit umano ito ng may-ari ng kwintas bilang pag-aalaala sa namayapang kasintahan noong binata pa sila. Natanong naman ng albularyo kung saan ito nakuha at ikwinento naman nila ang totoo, pati ang tungkol kay Manang Persilla na matagal na ngang naninilbihan umano sa pamilya ng namayapang antingero na siyang nagsabi na pinapapunta sila doon ng amo. Pero nagtaka ang albularyo dahil sa palagi daw itong nasa bahay itong dating may-ari ng kwintas na si Don Ramon. Pero wala siyang kilalang Manang Persilla dahil nga sa ang kanyang inay umano ang tagasilbi sa mansyon nitong si Don Ramon noong araw. Kaya namang napapaisip ang lahat dahil sa ito ngang si Manang Persilla ang nagbigay sa kanila ng trabaho upang magtungo sa parting iyon ng bayan nila. Ayon sa mga naroroon, tama ang baryong pinuntahan nila. Hindi sila naliligaw, pero walang ganoong tao doon sa kanilang baryo. Maaring panlilin lang umano ito ng mga aswang at talagang sila ang punteriya sa umpisa pa lamang. Ibig sabihin, dahil nga sa hindi naman nila nakausap ang totoong may-ari ng bahay, maaring mga katulong na naroroon ay pawang mga aswang lang din. Pero hindi nila ito agad nakumpirma dahil sa labis ang mga sugat ni Romel at kinakailangan niyang maisugod sa malapit na pagamutan upang matiyak na walang impeksyon dito. Mungkahi na din kasi ng albularyo. Ayon sa kanya, hindi lahat nadadaan sa orasyon at mga pananambal. Nang malaman ng mga magulang nila ang nangyari, mismong ang mga ito na ang sumugod sa bahay ng amo nitong atin ni Romel. Kaya nga lang wala si Manang Persilla. Ang naroroon ay walang mga katulong, kagaya ng sinabi nila Romel, dahil sa mismong anak ni Don Ramon ang nakausap nila. Wala umano itong katulong o katiwala na iniwan doon at kasama niya ang katulong niya kahit saan man siya magpunta. Nang tanungin naman ng mag-anak itong atin ni Romel, iniaabot lang naman daw sa kanya yung mga sulat nitong si Manang Persilla nga. Kahit ito, akala niya ay totoong katulong ng amo niya.
dahil sa alam na alam ang pangalan ng kanyang amo. Normal umano ito ayon sa albularyo dahil sa may kakayahan sa hipnotismo ang mga aswang. Maaring ito o isang uri ng palipad hangin ang ginamit ng aswang na iyon upang mapasunod ang atin ni Romel. Grabeng takot ang naidulot nito sa mag-anak. Lalo na at kamuntikan ng mamatay ang magpinsan. Nakipagtulungan naman ang mayamang anak ni Don Ramon upang maimbestigahan ito. Pero wala namang nakakakilala kay Manang Persilia. Tila kagaya kay Anak Leto, nagpapalipat-lipat lang din ito ng lugar upang magasik ng lagim at manginain ng tao. Ayon lamang kay Sir Arnaldo na may mga kinausap siya para linisan ang bahay at alisin ang mga kalat sa bodega at tabasan ang mga puno at halaman. Pero hindi niya personal na nakausap ito dahil isa-isang kaibigan niya lamang ang naghanap ng maglilinis sa lumang bahay. At marahil, posibleng ito nga ang grupo ng mga aswang na pinangungunahan ni Manang Persilia. Ibinalik ni Miguel yung kwintas dahil sa nakilala ito ng anak ni Don Ramon at sinabing matagal na nila itong hinahanap. Huling alaala umano ng kanyang nasirang ama. Hindi naman nagmatigas pa si Miguel. Isa pa ay dahil din sa kwintas umano kung bakit sila nakatakas. Napagtanto niyang may ugnayan ito sa lalaking nagpapakita sa kanya dahil nang makita ni Miguel ang larawan ni Don Ramon sa bahay nito nang imbitahan sila ng anak. Parehong-pareho ang itsura sa lalaking walang muka na nagpapakita sa kanya. Ang lalaking nagturo sa daanan palabas ng lupain ng mga aswang at ang lalaking nasa panaginip ni Miguel at humila sa kanya papalayo sa liwanag na sinusundan niya umano noong panahong wala siyang malay. Dahil kung nagkataon, maaaring namatay na din siya dahil sa lason ng aswang kung hindi dahil sa tulong nitong medalyon. Unti-unti, bumalik sila sa kanilang normal na buhay. Ang magpinsang nakaligtas sa kamay ng mga aswang. Lubos nilang ipinagpasalamat ang pangalawang buhay na ibinigay sa kanila. Ngunit akala lang pala nila ito. Dahil 3 buwan ang nakalipas, ay nag-umpisang maging kakaiba ang kilos ni Miguel. Naging mailap ito sa tao at bihira na din itong sumama kay Romel. Noong una, akala nila dahil sa labis na takot lang nito sa nangyari sa kanila. Maaring hindi pa tuluyang nakalimot ang binata, kaya hinayaan lang nila. Ngunit ayon sa mga magulang nito, ay may mga gabing bigla na lamang itong umiiyak. Natatakot ito at nagwiwika na huwag siyang hahayaang makuha. Pero hindi naman niya sinasabi kung sino o ano daw ba ang kukuha sa kanya. Naawa si Romel sa kalagayan ng pinsan niya kasi nangangayayat na ito at lubog na ang mga mata. Hirap na din kasi ito umano na matulog sa gabi at kung minsan pa ay hindi ito lumalabas ng kwarto ng maraming araw. Ginawa na nilang muling patingnan sa albularyo. Binigyan nga siya ng mga pangontra at mukhang binibisita daw ng aswang. Kagaya ng dati, gumaling ito. Unti-unting bumalik ang katawan sa dati at nagagawa na ding makihalubilo sa mga kabaryo niya. Parang normal lang ulit. Pero minabuti muna ni Romel
ang hindi ito isama sa kanyang mga trabaho dahil sa iyo na din ang payo ng mga kamag-anak nila. Hayaan lang daw munang tuluyang makalimot sa bangungot na pinagdaanan nila. Nobyembre, nang mag-umpisa ang tag-ulan sa kanilang lugar. Dahilan para matigil din sa mga paggawa itong si Romel at naroroong palaging nasa bahay lamang siya. Halos lahat naman tumatagal ng 1 linggo ang mga pag-ulan hanggang sa tuluyan na itong mahinto. Halos magde-Desyembre na din at kagaya ng ibang kabataan at mga binata noon, sabik itong si Romel sa paparating na Pasko. Pero hindi nila inaasahan na ang Pasko sa taong iyon ay ang pinakamalungkot na Pasko sa kanilang buong mag-anak. Dahil sa biglang napasugod sa kanila ang mga magulang ni Miguel isang umaga. Ayon sa mga ito, biglang nawala si Miguel sa kanilang baryo. Biglan lang at walang pasintabi. Ayon sa mga magulang ay nagpaalam sa kanila na mauuna ito nang matulog at nakita nilang pumasok ito sa kwarto. Pero hindi nila maunawaan kung bakit nawawala ito. Nakakandado naman mula sa loob ang pinto ng bahay, pati bintana sa kwarto nila. Naging palaisipan ang pagkawala ni Miguel. Pero nanlumo ang lahat nang tanggalin nila ang katre sa kwarto ni Miguel. Dahil mula doon ay may malaking hukay na butas sa lupa. Tila hukay na dinaanan ng kung anuman na kumuha kay Miguel. Binungkal pa nga nila ito at nakita ang mga parte ng damit ng binata hanggang sa matunto nila ang dulo ng hukay. Nasa may ilog ito. Mula doon ay wala ng bakas. Tila bang hindi pumayag ang mga aswang na makaligtas itong si Miguel at talagang gumawa ng paraan upang makuha. Walang magawa ang mag-anak kundi ang magdalamhati, ang ipagdasal ang kaluluwa ng binata. Napakalaking dagok nito para kay Romel dahil sa buong pag-aakala niyang nakaligtas na sila sa aswang. Pero sinundan pa pala sila. Ngunit sino bang maniniwala sa kanilang kwento? Sino bang pulis ang mag-iimbestiga sa aswang? Naisip pa ni Romel na siguro kung hindi ibinalik ni Miguel yung kwintas, marahil buhay pa din ito. Marahil nakaligtas siya mula sa mga aswang. Pero sadyang hanggang doon na lamang siguro ang kanyang kapalaran. Sa takot ng mga magulang ni Romel na siya na ang isunod ay ginawan nila ng paraan upang madala sa Maynila ang anak nila. Sa Maynila na nga itinuloy ni Romel ang kanyang buhay hanggang sa magkapamilya na at tumanda itong si Romel. Dala-dala niya sa dibdib niya ang puot at panghihinayang para sa kanyang pinsan, ang binatang dinukot ng aswang sa loob mismo ng kanilang tahanan. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwentong ipinadala sa atin. Naway meron kayong napulot na aral sa kwento ng magpinsang Miguel at Romel. Maraming salamat.